Ako nga pala si Akila May Perez, 23 years old, first year college student, scholar. Working student ako at nakikitira lamang ako sa kaibigan ko dahil wala na akong mga magulang. Dati, nakatira ako sa auntie ko. Pero medyo hindi okay ang pagtrato nila sa akin kaya lumayas ako. Well, enough of that boring introduction of myself. Masyado ng common ng ganito. Kaya pumunta na tayo sa interesting fact about me. Lahat na yatang weird na trabaho na pasukan ko na. Ewan ko ba kung bakit ang weird ng mga trabaho na pasukan ko. Isipin niyo naman, naging taga-alaga ako ng manok na may diabetes? Aba, saan ka makakita nun? Naging taga-tanggal ako ng pulgas ng aso ng kapitbahay namin. Aba, apakadami kong kagat nun. Naging mascot ako sa isang restaurant na wala nang ginawa ko hindi sabihing, "Masarap ako, tikman niyo ako." Ayoko nang maalala yun. Muntik na akong lapain ng aso dahil akala'y totoong sausage ako. At marami pang iba. Hindi ko na nga matandaan yung iba eh. Pero sa lahat ng napasukan kong trabaho, ito ang pinaka-weird sa lahat. Ang trabaho ko ngayon. Ito din ang hindi ko pinakagusto sa lahat. Mas gusto ko pang maghugas ng puwet ng matanda o kaya naman magmaskot na lang ulit. Kahit ano, wag lang ito. Pero, wala na ako magagawa. Sa huli, pumayag din ako. Pumayag akong maging fake girlfriend ng pinaka-presko, pinakamayabang, pinakamasungit, at pinaka-weird na lalaki sa buong mundo. Oo, tama. Paano nangyari? Paano ako napapayag sa trip ng lalaking yon? Makinig kayo para malaman yung sagot. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat! Katie, nalunod ka din ba? Nasa langit na ba tayo? Tanong ko sa kaibigan ko. Aray ko naman, masakit na ba? Daing ko. Binato ba naman ako nung hawak niyang balde? Parang nagtatanong lang eh. Langit-langit ka diyang sinasabi. Umagang-umaga, Aki, binubwisit mo ako. Ang hirap mong gisingin. Inalog-alog na kita. Kung hindi pa kita buhusan ng tubig, hindi ka pa magigising. Galit na galit talaga siya. Nakakatakot talaga kapag si Katie nagalit. Kaya pala ako basang-basa sa panaginip ko kasi binuhusan mo pala ako ng tubig. Naku, panaginip lang pala yun. Hay nako, Aki, tigilan mo na nga ako. Maligo ka na. Maaga pa ang klase natin. Kapag ako na-late ang dahil sa'yo, hay nako. Nakaambang manuntok ang kamay niya. Katie, pasweet kong tawag sa kanya. Ano? Wow, galit pa din siya. Pagbilang ko ng 5 at hindi ka pa nakapasok sa banyo, magdasal ka na. Tumayo na ako sa kama. Sabi ko nga, maliligo na ako. Nakaturo pa ako sa CR noon, sabay smile. Nakapos lang siya doon habang nakatitig sa akin. Hindi yata niya ako aalisan ng tingin hanggat hindi nakakapaligo eh. Bilis-bilis kong pumasok sa CR. Hay, grabe talaga magalit yun. Gising na ako talaga. Si Katie ay matalik kong kaibigan. Matagal na kaming magkasama niyan simula pagkabata pa lang. Para na nga kaming magkapatid niyan. Mabait naman siya kapag tulog nga lang. Pero ganyan lang talaga kami maglambingan yan. Sweet, no? Naglalakad na kami ni Katie papunta ng school. Mag-classmate kami ni Katie at pareho kaming HRM students. First year kaming pareho. First day din namin na college students. Si Katie, dito na siya nag-high school kaya alam niya ng pasikot-sikot dito sa school. Ako? First time ko lang kasi public school ako dati. Pagdating sa classroom, tok tok tok. Nakasarado na kasi yung pinto ng room. Magsisimula na pala magpakilala ang ibang mga estudyante. First day kasi ng class kaya nasa get to know each other ang lahat. Bumukas ang pinto. Are you in the class?
Ito ba yung professor namin? Mukha siyang estudyante. At in fairness, ang gwapo ah. Kaya naman tong katabi ko parang tutunawin na yata si sir sa pagtitig. Ako na lang tuloy yung sumagot. Yes sir, HRM 1B sir. Sorry sir, we're late. Nakataas pang mga kamay ko na parang nagpapanatang makabayan. Masyado ka namang formal, miss. Hindi naman masyadong nagkakalayo ang edad natin. Tsaka ayos na yon. Normal lang naman si estudyante ang mali. Ang cute mo. Hindi naman siya masyadong masaya, no? Cool ang teacher na ito. Mukhang magkakasundo naman kami. Siniko ako bigla ni Katie. Napaka-brutal talaga nito no? Selos ako, ang cute mo daw. Ang cool niyang teacher, Aki. Gaganahan akong pumasok nito palagi. Katie, wag kang masyadong maingay, baka marinig ka niya sa mga sinabi mo. Teacher pa din yan, mahiya ka naman ng kaunti. Bulong ko pa sa kanya. Oh, pasok na kayo. Give me your class cards and then occupy the seats at the back. Sabay nag-smile pa si sir. Di kayo ng gwapo. Thank you, sir. Sabi pa ni Katie. Kung makangiti naman itong si Katie, akala mo wala nang bukas. Landi talaga nito. Nagpakilala lang kami. Halos sa lahat ng mga subjects ayun lang ginawa. Si Katie naman wala nang bukang bibig kung hindi. Ang gwapo naman ni Sir Steven. Papunta kami ngayon ni Katie sa food court para mag-lunch. May isang class pa kami tapos 4 PM pa yon. Nakakatamad, ang daming vacant. Hay. Pagdating namin doon, ang dami namang estudyante. Sobrang haba ng pila. Habang nasa pila, namimili ako ng mga pagkain na bibilhin. Pagtingin ko dun sa cake ay isang slice na lang pala yun. Sana makaabot pa ako. Biglang may lalaking dumampot. Bibihira pa naman ako makatsyempo ng flavor na ganon. Kaasar. Sino pa kasi yung lalaking yun? Hindi naman siya nakapila. Hoy lalaki! Sabay duro ko pa sa kanya. Hindi siya nalingon. Nakakaloka ah. Ang kapal naman ng mukha mo, wala ka bang utak? Basta-basta ka lang sumisingit sa pila, tapos kinuha mo pa yung slice ng cake ko. Asar na talaga ako. Hindi na nga ako nakapag-breakfast kanina, tapos aagawin pa sa akin tong pinaka-favorite kong pagkain sa lahat. Yung mga tao sa paligid pinagtitinginan na kami. Napakalakas pa ng sigaw ko. Basta, wala akong pakialam. Basta, bisit ako sa lalaking nasa harap ko. Nagsalita siya, pero nanatiling nakatilikod siya sa akin. Bago ka siguro dito, miss, ano? Cake mo ba ka mo? Bingi yata ito Oo, cake ko. Babayaran ko na kasi dapat yan kaso epal ka. Hindi pa pala nababayaran Nakatalikod pa din siya. Busy talaga. Kahit na, ako pa rin dapat ang nauna dyan. Sumingit-singit ka lang. Akala mo kung sino ka. Kung umasta ka. Bakit ba ikaw ba may-ari nitong school? Galit na talaga ako. Bigla lang siyang bumunot sa bulsa niya. Pagbunot niya nakita akong kumuha siya ng wallet ng 1,000. Pagkakuha niya nun, sabay abot ng pera sa counter. Nakatitig lang ako sa kanya. Ano bang nangyayari sa akin? Bakit hindi ako makagalaw? Paano ba yan? Nabayaran ko na. So that means, akin na to, diba? Sagot pa ng lalaki. Kiginagatan pa yung cake sabay alis sa harap ko. Nakatulala lang ako sa kawalan. Sumigaw pa siya sa counter patalikod. Keep the change, ate. 1,000 yung binayad niya, diba? Hindi niya nakukunin ng sukle? Ang yaman naman niya. Lumakad na siya palayo pero bago yon, may binulong pa siya na dinig ko. Tinatanong mo kanina kung ako bang may-ari ng school na to, diba? Well, hindi naman ako mismong may-ari. Family ko lang naman. Tapos, nagpatuloy na siya sa paglalakad. Ako naman ay naiwang nakatulala pa din doon. Pinagmasdan ko siya habang naglalakad. Likod na lang niya nakikita ko. Tapos ay bigla siyang tumigil. Tapos sumigaw. I'll make sure na hindi ito ang huli nating pagkikita, babae. Wah, natauhan ako bigla. So, sila nga ang may-ari. Inaway ko lang naman ang may-ari ng school kung saan
Hamak na scholar lang ako. Ano kayang gagawin niya sa akin? Tatanggalan kaya ako ng scholarship? O kaya naman papakidnap niya ako tapos ipapabugbog? Ano ba tong pinasok ko? Ay, bahala na. Wala naman akong ginawang mali eh. Pero, natatakot pa din ako. Gusto ko pang makatapos ng pag-aaral ko, kaya hindi ako susuko. Tama, hindi ako papatalo sa lalaking yun. Young master! Young master! Teka, wala naman akong alarm clock na gano'n ang tunog ah. Baka guni-guni ko lang yan. Makatulog na nga ulit. Sabit pa ni Caleb sa kanyang isipan. Young master! Napamura ako sa sobrang gulat sa kanya. Ano pong problema mo ha? Natutulog pa yung tao, 'di ba? Gigising ako kung kailan ko gusto. Pagbilang ko ng 5 at hindi ka pa umaalis sa kwarto ko, papalayasan kita at mawawalan ka ng trabaho. Sigaw ko. Ayoko sa lahat ang ginigising ako, lalo na't kulang pa ako sa tulog. Umagang umaga, bad trip. Young master, pero ayun pong sabi sa akin ng lolo nyo, nagisingin ko daw po kayo kahit anong mangyari. Napag-utusan lang po ako, young master. Papatayin po ako ng lolo nyo kapag hindi ko kayo nagising. Maaga po kasi ang klase nyo, 'di ba? Kaya gumising na po kayo, master. Wala akong pakialam. Kapag hindi ka pa umalis dito sa kwarto ko, magpasensyahan na tayo. 1, 2, tat. Kalabog ng pinto. Aalis din pala. Gusto pang tinatakot. Nagpabalot na ulit ako sa ilalim ng kumot, sabay bumalik sa pagharok. Narinig kong bumukas ang pinto pero hindi pa din ako bumangon. Baka yung yaya na naman na makulit. Hay, ano na naman ba yan? Sabi ng tantanan nyo na ako eh. Natutulog yung tao oh. Bakit ba hindi kayo makaintindi? Wisit. Wala akong ibang narinig mula sa kwarto kung hindi ang isang pagkasan ng baril. Babangon ka dyan sa higaan mo habang buhay na kitang papatulugin, ha Caleb? Sabay paputok niya sa baril. Tumama iyon sa lampshade ng kwarto. Si Lolo. Bakit ba may hawak na baril tong matandang to? Tapos pinaputok pa. Papatayin yata ako nito eh. Bumangon ako bigla. Aba, ikaw ba naman ang paputukan? Tingnan lang natin kung hindi ka pa mapabangon. Ano ba? Papatayin mo ba ako? Manggigising ka lang, kailangan pang baril ang gamit? Kung katulad mong gigisingin, kahit kanyon pa handa akong gamitin. Aba, napakahirap mong gisingin, bata ka. At pinagbantaan mo pa yung katulong. Apat nagsumbong pa talaga yung katulong na yun. Pasalamat siya. Ano pang tinatanga-tanga mo dyan? Kumilos ka na. Pagbilang ko ng 5 at wala ka pa sa CR, papuputokan talaga katang bata ka. Ay, si matandang yun talaga. Hindi naman ako mananalo dun eh. Kaya ayun, tumakbo na ako papuntang CR. Aray naman, Katie, kanina ka pa. Nakakailang ka na sa akin. Batukan ba naman ako bigla ni Katie? Naiyak pa nga yung tao tapos babatukan pa? Kakaawas lang namin sa school at papunta kami dito sa pagtatrabahuan namin ni Katie. Working student kami, remember? Pero dahil pagod din kami sa first day of school at tutang pa ako, buhat ng nangyari kanina, nag-rest day muna kami pareho ni Katie. At ngayon ay andito kami sa kwarto ni Katie. Eh kasi naman para kang tanga, iiyak, sisigaw, iiyak, sisigaw. Aba, mabuti baga kung ikaw lang nandito sa kwarto, no? Hindi ako makapagpahinga sa'yo ng maayos. Para kang pusang uhaw eh. Reklamo niya. Eh kasi naman Kate, tahimik. Ako na muna Aki, pwede? Ano pa nga bang magagawa ko? Eh di ayun, tumango na lang ako at nakinig. Ano bang iniiyak-iyak mo dyan? Eh ikaw tong napakatapang at naghahamon agad ng away dahil lang sa cake? Aki, isang cake? Malala ka talaga. Handa ka makipagpatayan para sa isang cake? Tapos pakikipag-away ka pa dun sa Caleb na yon. Eh may-ari pa ng school. Eh hindi ko naman kasi hep-hep. Sinabi ko bang magpaliwanag ka? Umiling na lang ako. Ay nako, hindi ko na talaga alam ang gagawin ko sa'yo. Basta ang payo ko sa'yo,
Pagpasok natin bukas, ihanda mo ng sarili mo sa pwedeng mangyari sa'yo. Maging attentive ka, magpakatatag ka, andyan ka na eh. Wala ka na magagawa. Ikaw na ang bagong target nun. Ipagdasal mo na lang ang sarili mo bukas. Akalain mong concern din pala sa akin tong lokang to? Yakapin ko nga. Aww, touched naman ako doon, Beshi. I love you talaga. Naku, bitawan mo nga ako. Kilabutan ka nga dyan. Nakakadiri ka kaya. Kunwari pa tong si Katie. For sure, gustong gusto naman niya yon. Bumitaw na lang ako. Baka nga kasi hindi na siya makahinga dahil sa higpit ng yakap ko. Pero promise mo sa akin, Aki. Mag-iingat ka, ha? Promise mo sa akin, hindi ka aalis ng school kahit na anong mangyari. Oo naman, promise. Ako pa ba? Matapang yata to. Actually, kinakabahan talaga ako sa mangyayari. Natatakot din pero bahala na. Dumating ako sa tambayan ng barkada at hindi ko pa rin mapigilang ngumiti. Naisip ko pa din kasi yung nangyari kanina sa my food court. Pare, mukhang masaya ka yata ah. Kanina lang bad trip ka. Tapos ngayon naman hindi maalis yung ngiti mo sa mukha mo. Sabi ng tropa ni Caleb na si Nino. Obvious ba ako masyado? Baka naman in love ka na, pare. Hindi ako in love. Don't you dare mention that word again. Ang ganda-ganda ng mood ko, sisirain naman ng mga to. Pagkatapos kong ikwento sa kanila yung nangyari sa food court, excited na excited ang mga loko. Gusto daw nilang makita yung babae na nangahas na lumaban sa akin. Kaya eto, todo research ako sa babaeng yon. May access din kasi ako sa mga records sa school since kami ngang may-ari. Click, 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 click. Ayon, lumabas din. Scroll down, scroll down. Akalain mong HRM student pala yon? Seryoso? Mukhang pag may guest tapos siyang mag-handle baka matakot lang sa angas niya eh. Na hindi nga yata marunong umiti yun. Scroll down ulit. Aba, akalain mo ding matataas ang grades niya? Ohio, so scholar pala siya nitong school. Tingnan mo nga naman. Alam ko nang gagawin bukas. Samantala, si Akila naman, 6:30 na ng umaga. Aki, gising na! Pagising sa kanya ni Kitty. Psst, uy! Ano ba? Kumakasigaw naman to si Katie. Ano bang? Aga-aga. Gising na nga ako, diba? Bakit pa sinisigawan mo pa rin ako? Ano bang nangyayari sa'yo? Nakakatakot yung itsura mo. Akala ko nasapian ka na. Mukha kang multo, ang laki-laki ng eye bags mo. Sobrang itim tapos dilat na dilat ka pa. Hindi kasi ako makatulog eh. Pinipilit kong wag isipin ang pwedeng mangyari sa akin sa school mamaya. Kaso kahit anong iwas kong wag isipin, sumisingit pa din eh. Akala ko ba matapang ka? May pasabi-sabi ka pa dyan ng, ako pa, matapang yata to. Takot ka din naman pala. Pangaasar pa ni Katie sa akin. Hindi ako takot ano. Sino may sabing takot ako? Hindi ako nakatulog dahil sa sobrang excitement sa gagawin kong pagpapahiya dun sa Caleb na yon. Bahala na talaga. Andito na kami sa harap ng gate ng school. Hindi naman ako takot sa mga multo pero bakit nanginginig ako ngayon? Parang pakiramdam ko kapag pumasok ako sa gate na yan, hindi na ako makakalabas pa. Pagtingin ko sa paligid, wala na si Katie. Nakapasok na pala siya sa gate. First class namin ay personality development kay Sir Pogi. Kaya naman si Katie kilig na kilig. Aba, kulang na lang lumuwa ang mga mata sa pagkatitig kay Sir. Sir, may tao po sa labas, hinahanap po yata kayo. Sabi nung isa kong classmate na hindi ko pa masyadong kilala. Lumabas si Sir at may kinausap saglit. Miss Perez? Who is Akila Perez? Ito na ba yan? Tinaas kong kamay ko. Ako po yun, sir. Bakit po? Tanong ko, kahit alam ko na kung bakit.
Pinapatawag ka sa guidance office. Doon pinapupunta ang mga estudyanteng may problema na dapat harapin sa school or may something na dapat pag-usapan sa attitude or grades. Mukhang alam ko na kung saan to papunta. Bakit daw po ako pinapatawag? Hindi ko alam eh. Basta ang sabi sa akin, pinapatawag ka daw ng dean. Pumunta ka na lang. Don't worry, excused ka sa klase ko. Sige po sir. Sabay lumabas na ako ng silid. Lakad-lakad. Wala na akong pakialam sa mga nakabunggo ko. Para na ako wala sa katinoang pag-iisip. Hindi na nga ako nagsusorry sa mga nakabunggo ko. Pero eto na nasa harap na ako ng pintuan ng guidance office. Kumatok ako. Pero walang nagbubukas ng pinto. Wala naman palang tao, makaalis na nga. Tumalikod na ako at palakad na sana pabalik sa room pero naisip kong huwag talikuran ito. Hindi ko din naman ito matatakasan. Bigla ko din naisip na hindi naman talaga ako solusyon sa problema ang takbuhan ito. Isa pa, ako si Aquila Perez, ano? Kailan ba ako tumakbo sa problema? Bahala na nga. Pagpihit ko ng doorknob, akala ko sarado. Bukas naman pala. Pero imbes na tao ang sumalubong sa akin, isang balde na malagkit na hindi ko malaman ang tumapon sa akin. Pero kailangang magpigil. Nandito ako sa guidance at di nang kaharap mo. Naglakad pa din ako na parang walang nangyari. Ang labo na ng paningin ko. Pero habang palapit ako sa desk ng dean, lumilinaw ang nakikita ko. Teka, parang kilala ko kung sino to ah. Tama siya. Siya nga, ang unggoy na yon. Ikaw? Galit kang sabi. Ako nga. Habang natawa pang nang iinis ganon. Yung din ay parang natatawang ewan din. Abat magkasabot pa yata. Maupo ka, Miss Perez. Ba't ganyan ang itsura mo? Maupo ka, iha. Sabi ng dean. Meron po kasing walang magawa dyan na nagtapon sa akin ng kung ano, kaya nagkaganitong itsura ko. Malumanay pa din ang boses ko dahil dean siya at ginagalang ko pa din kahit inis na ako. Ble, sabi pa ni Unggoy. Nakuha pa akong asar-asarin ng Unggoy na to. Pasalamat siya't nandito kami sa guidance. Kung hindi, nako, mapapatay ko talaga to. Alam ko namang pakana niya lahat ng to eh. Miss Perez, hindi ba't scholar ka ng school na to? Ibig sabihin, paaral ka nila. So sino bang may-ari ng school na to? Nasabi kasi sa akin ni Caleb na inaway mo daw siya sa food court dahil lang sa naunahan kanya dun sa cake. Tama ba? Pag-uusig pa na tanong ng dean. Actually, hindi ko naman po siya inaway. Siya pong mali. Inunahan niya ako sa pila. Alam ko naman ang gusto mo niyong ipamukha eh. Grabe, naiinis na ako. Aware din po akong silang may-ari ng school. Dagdag ko pa. Tama. At sino bang lalaking inaway mo? Hindi ko naman inaway eh. Si Caleb po. Siya lang naman ang apo ng may-ari nitong school na nagpapaaral sa'yo. Alam mo din bang kung gugustuhin niya na sabihin sa lolo niya na paalisin ka sa school na to. Pero dahil mabait siya, hindi niya to ipapaabot sa lolo niya. Kung luluhod ka at hihingi ng tawad sa akin. Sabay-sabat ng Unggoy. Ni Caleb. What? Nahihibang ka na ba? Ako pang hihingi ng tawad sa'yo. Ikaw na nga tong sumingit sa pila, ako pang mali. Gulat na gulat kong tanong sa Unggoy. So ayaw mo? Ikaw din, mawawala sa yung scholarship mo. Mapapatalsik ka pa dito sa school. Isang sorry lang, mahirap ba yon? Luluhod at hihingi ng tawad? Dito sa lalaking to? No way. Pero paano na mga pangarap at pag-aaral ko? Kapag nawala ang scholarship ko, wala nang lahat. Kahit pagpakasubsob pa ako sa trabaho, hindi ko pa din kayang makapag-aral. Tapos nangako pa ako sa kaibigan ko, kay Katie, na hindi ako aalis ng school na to. Isang luhod at sorry lang naman, 'di ba?
Wala namang makakaalam eh. Tumayo ako sa kinauupuan ko at lumapit dun sa unggoy. Humarap ako sa kanya. Pababa na yung tuhod ko. Nakangiti ka pa. Mukhang tuwang-tuwa talaga siya makitang unti-unti akong lumuluhod. Sorry. Dito sa gagawin ko. At bugs. Paluhod na ako pero bigla akong bumuelo ng suntok. Wisit na to. Ano akala mo? Luluhod talaga ako at magsusorry sa'yo? Unang beses pa lang ako nakakasuntok. Ang sarap pala sa pakiramdam. Nakatingin lang siya sa akin habang pinupunasan ng labi niyang may dugo. Yung di naman naging bato na yata sa kinatatayuan niya. Na state of shock. Kahit ako naman nagulat din ako sa ginawa ko. Kanina ko pa gustong gawin sa'yo yan. Sabi ko sa unggoy. Hindi naman siya sumagot. At sa iyo naman po, hindi basta-basta mawawalang scholarship ko dahil never pa akong nagkapalakol sa grades ko o nagkaroon ng bad records. Hindi rin counted yung pagsigaw ko sa kanya dahil lang sa cake as a bad record, diba? Kasi hindi naman nasaktan physically, diba? Etong ginawa niya. Yung pagtapon ng malagkit na to sa tao. Hindi ba to masama? I think we are even now. Kaya kung ini-insist nyo na patanggalan ako ng scholarship at ipatanggal ako dito sa school, di sa korte na lang tayo magkita. Napahaba pa lang paliwanag ko. Clap, clap, clap. Nasisiraan na yata yung bait yung din. Pinalakpakan ba naman ako? Tama na. Sorry pare, hindi ko talaga kaya. Tinanggal nung din yung glasses niyang suot. Miss, iba ka nga talaga. By the way, ako si Nino. Classmate lang ako ni Caleb. Hindi naman talaga ako din. Tsaka hindi kanyang papatalsikin o tanggalan ng scholarship. Kasi kapag sinabi niya yun sa lolo niya, baka siya pang parusahan nun. Haha. Talaga? Ganon yun? Totoo ba yan? Oo, kaya please wag mo idadaan sa korte ha. Sorry talaga. Napag-utusan lang ako nitong si Caleb Diba Caleb? Binatukan ni Unggoy si Nino. Ako, ito talaga napakadaldal mo. Ngayon alam niya na. At saka bakit nagsusorry ka pa dyan? Sinuntok ako niya no. Aba hindi ko to palalampasin. Sabi ni Unggoy. Nako, sa'yo din balik niyan pre. Kaya wala na tayong magagawa. Tama. Matalino pala tong nunong to Buisit. Umalis ka na ng babae ka. Kumakasigaw naman to. Oo na. Pangit. Be. At umalis na nga ako. Tawa ako ng tawa habang naglalakad pabalik kay Katie. Excited na akong ikwento sa kanyang nangyari sa akin na akala ko'y magiging worst day for me. Best day for me pala. Ang lagkit na ng pakiramdam ko. Hindi ko na malayang ang pangit na nga pala ng itsura ko. Pinagtitinginan tuloy ako. Pagkatapos ng pangyayari sa amin ni Unggoy, ay umuwi muna ako sa bahay para magpalit ng damit at maligo. Malapit na ako sa school nang mag-text si Katie na wala na daw klase. Pinauwi na daw sila dahil may mga meeting ang teachers. Pero buti na lang at nasa good mood ako. Pagdating ni Katie, kaagad kong kinuwento ang nangyari. Wah, bilib na talaga ako sa'yo, Aki. Pero sana naman hindi mo sinaktan. Sayang naman ang kagwapuhan niya, no? Ito talagang kaibigan ko, hindi man maintindihan minsan no? Ano bang special sa lalaking unggoy na yon? Bukod sa ang sama na ng ugali, mukha pang unggoy. Mukhang asong ulol. Alam mo, Katie, ang landi mo. Hindi ko naman talaga balak suntukin yung unggoy na yun Ewan ko ba. Siguro nadala ko sa inis at galit. Pinaputok ko lang yung labi niya. Happy? Talaga? Buti naman. Kanino ba gato kampi talaga? Pero sa tingin ko, hindi pa tapos sa akin yung lalaking yan. Galit na galit Pero hindi naman ako natatakot sa pwede niyang gawin sa akin sa susunod. Hindi niya ako kayang patalsikin sa school. Ayun lang mahalaga sa akin. Wala na akong pakialam sa gusto niyang gawin. Sad ko. Talaga? Mabuti naman. Akala ko kasi aalis ka na sa school at iiwan ako
Nag-aalala talaga ako, Aki. Niyakap niya ako kaya napayakap na din ako. Sa wakas, Friday na. Last day of the week na makikita akong pagmumukha ng unggoy na yon. Grabe naman kasi, biruin nyo, halos buong week walang palyan niyang binabadrip ang araw ko. Tapos, palagi ko pa siyang nakikita. Kung ano-anong ginagawa niya sa akin, makaganti lang. Sana naman kahit ngayong araw lang magpahinga siya, no? Nakakapagod na. Lahat ba naman pati yung favorite kong cake, palagi niya sinusold out sa food court para lang hindi ako makabili. Lunch break na namin. Hindi ko kasabay si Katie kasi may practice daw sila para sa play sa isang subject. Iba kasi ang group ko. Mamaya na daw kami mag-practice kapag awasan na. Pagkatapos kong mag-lunch ay papunta na ako ang library para maghanap ng babasahin. Naglakad ako. May narinig akong tumatakbo sa corridor. Pagkatapos ay bigla ko nakita si Unggoy. Nagtatago siya doon sa may pader na malapit sa isang room. Mukhang alam ko na kung bakit. Nakita ko yung 5 babaeng hingal na hingal. Tumigil sa harap ko yung mga babae at nagtanong, "Miss, nakita mo ba si Caleb? Para kasing dito pumunta eh." Tanong nila sa akin. Ano kayang sasabihin ko? Haha. Medyo tumingin ako kunwari sa tabi-tabi. Napatingin ako kay Unggoy. Ang bukang bibig ba naman ay, "Wag please, huwag mong sabihin nandito ako." Haha. Abat nagmamakaawa siya ngayon. Lumapit ako doon sa mga babae. Tapos lumapit ako kay Unggoy. "Oh, ayan, wala na sila. Sabi ko, doon ka dumaan sa kabila." "Weh, niloloko mo lang ako eh." Di tingnan mo pa." Dahan-dahan siyang sumilip. "Ay, salamat, wala na sila. Akalain mo yun, mabait ka pala. Salamat ha." Niyakap niya ako. "Totoo ba to?" "Ew." "Dun ka nga, kadiri. Sige, mauna ka nang umalis at baka mapagkamalan pa tayo magjowa." "Aba, choosy ka pa. Ang dami-dami kayang gusto ng yakap ko, no?" Sabi niya, tapos lumakad na. Di ikaw na. Good luck." Mga sigawan na lang nadinig ko dahil lumihis na ako ng daan sa kanila. Pagtapat niya kasi doon sa may isang room, lumabas yung mga babae. Anong akala niya? Mabait ako? Pagkatapos ng lahat ng ginawa niya sa akin? Ulol niya. Haha. Pagdating sa library, kumuha lang ako ng babasahin at nag-isip kung saan pwedeng tumambay. Naglakad-lakad ako. Sa may kantin, ang dami namang tao. Sa rooftop kaya. Tama. Hindi pa ako nakakapunta doon kaya walang pag-aalinlangan akong nagpunta doon. Pag-akyat ko ay naupo agad ako sa may sahig. Nilabas ko yung cake na nabili ko sa labasan ng school dahil alam kong sold out na naman sa food court. Siyempre, kagagawa na naman ni Unggoy. Isusubo ko na yung cake na may nagsalita sa may tabihan ko. "Pahingi naman please, gutom na ako." Nagulat ako dahil nandito din si Unggoy. "Ha? Bakit ganyan ang itsura mo? Para kang ginahasa Tawa ka pa dyan. Ikaw may kasalanan nito eh. Ginahasa talaga nila ako." Paano ba naman yung buhok niya gulo-gulo? Yung uniform niya wasak-wasak. Tapos puro lipstick ang liig niya. "Tama na. Nakakadami ka na. Pahingi na lang ako ng kinakain mo. Di pa ako nagbe-breakfast at nagla-lunch eh." Aba, mukhang gutom na nga ang mokong. "Ayoko nga. Bumili ka ng sayo." "Seryoso ka ba? Sa itsura kong to? Pagtatawanan lang ako doon. At saka baka nandun na naman yung mga babae. Kaya nga ako nandito para magtago. Pahingi na kasi." "Gusto mo ba talaga?" "Sige. Eto na Nilapit ko sa bibig niya yung cake. Ngumanga nga naman si Uto-Uto. At nung isusubo niya, ay inilayo ko yung cake sabay subo ko sa akin. Kinain ko yung buong cake. Kasya naman sa bibig ko eh. Minuol ko yung cake. Nakatulala lang siya sa akin. Ngumunguya. "Sorry, pero gutom din kasi ako. Next time na lang kita bibigyan, ha?" Uminom pa muna ako ng tubig bago sabihin yan.
Tapos ay tumakbo na ako palabas ng rooftop. Binilatan ko pa siya bago lumabas. Bleh! Nakaganti man lang ako sa'yo. Galit na galit siya habang nagsisisigaw. Sige lang. Ang mahalaga, nakaganti ako sa'yo, unggoy. Nag-text si Katie sa akin na may mahalaga daw kaming pag-uusapan. Ano naman kaya yun? Pumasok na ako sa last subject. Nag-lectures tapos labasan na. Nauna nang umuwi si Katie dahil sabi ko nga may practice pa kami para sa play. Nakapag-practice na kasi sila. Tsaka sabi ko sa bahay na lang kami mag-usap kung ano man yung sasabihin niya. Pumayag naman siya. Mukha din kasing pagod siya maghapon. Nagpaalam na din ako hindi makaka-uwi dahil sa kagroup ako makikisleepover para sa mga props namin. O diba, bonggang leader namin. Gabi na kami natapos ng practice at nagkayayaan ng umuwi. Sinabihan ko pa yung isa kong classmate na mauuna na dahil ihi na ako. Dali-dali akong pumasok sa CR. Nag-aayos lang ako ng konti sa salamin at akmang aalis na ako nang biglang magsarado ang pinto. Samantala, si Caleb naman. 3 PM na ako nakaalis sa visit na rooftop na yan. Para din sure na wala na yung mga rapist. Mga babae. Mahirap na. Agad-agad akong pumunta kay Nino. Nakikikain lang ako at nagpalit ng damit. Ang dami nilang tanong kaya sinagot ko naman. Hindi ko alam kung naaawa ba sila sa akin o mas natutuwa pa. Pagkatapos ko kay Nino ay dumiretso akong school para umattend pa ng isang subject tapos ay uwian na. Kaso may utos pa si Lolo. 5 PM daw dapat ang uwi ko na yon pero 6 PM ay nandito pa din ako sa school. May pinapakuha kasi siyang file since nasa school na naman daw ako. 6:10 PM na nakuha ko yung file at uuwi na sana ako nang makita ko siya. Bilis-bilis siyang pumunta ng CR. Masundan nga. Pagkapasok niya ay nagtago muna ako. Sinarado ko yung pinto nang makita ko siyang nag-aayos sa may salamin. Makaganti man lang ako. Palabasin niyo ako! Ano ba? Buksan niyo to! Sigaw niya. Hindi ako naimik habang tahimik na natatawa sa kanya. After ilang seconds, humanda ka sa akin kung sino ka man pag nakalabas ako dito. Katahimikan. Ano ba? Hindi nakakatawa. Buksan mo to. Katahimikan ulit. Please, maawa ka na. Palabasin mo na ako dito. Lumambot din si Amazona. Ayan ang iniintay ko. Ang magmakaawa siya. Paglapit ko sa may pinto ay narinig ko siyang umiiyak. Shit, naiyak nga siya. Gusto kong makita. Excited ako. Pero parang nakaka-relate ako nung tinawag niya ang daddy niya. Yung tipong scared to be alone. Pagbukas ko ng pinto, nakasanda lang siya sa pader tapos ay umiiyak. Napatingin siya sa akin sabay nagpunas ng luha. Hayop ka! Ano ba problema mo, ha? Tinakpan ko yung bibig niya. May dumaan kasi. Baka akalaan na may ginagawa kaming kababalaghan sa loob ng CR. At saka mahirap na, baka makarating pa to sa matanda. Takip ko pa din yung bunganga niya. Shh! Huwag kang maingay! May pumasok. Pero lumabas din. Palabas na sana kami ng cubicle nang biglang nagsarado ang pinto at mga ilaw. Patay. 7 PM na siguro kaya pinatay na ng mga tauhan ng ilaw. Nilalak na lahat ng rooms pati na din ang CR. So wala kaming choice. Nalock kami ng babaeng Amazonang to sa CR pa. Wala pa akong dalang phone. Peste talaga. Ayoko dito. Hindi ko matatagalan tong babaeng to. Ito na nga at kinagat pa ako. Aray, masakit ah. Sabi ko. Dapat lang sa'yo yan. Buisit ka. Kasalanan mo to. Paano na, ha? Paano? Sabi pa ni Amazona. Ayoko dito. Help! Madilim pa pala. So, maaga pa. Wala namang pasok ngayon dahil Sabado. Yumakap na ulit ako dun sa unan ko kaso, bakit ang tigas? Hinigpitan ko pa lalo ang yakap tapos nirarub ko yung unan. Ang lamig kasi. Ano? Tinula ko siya. Aray ko, ano bang problema mo? Ang ingay mo eh. Sabi pa ni Onggoy. Naaalala kong natrap nga pala kami dito sa CR. Bakit ka kasi nakayakap sa akin? Sabi ko na nga ba, maniakis ka. Pinagsamantalahan mong kahinaan ko.
sigaw ko sa kanya. Teka, bakit namumulang pisi niya? Oh, ikaw kaya unang yumakap sa akin. Sa iba siya nakatingin habang nagsasalita. Problema nito. Anong ako? Asa ka pa, ang yabang mo. Tumingin ka nga sa akin. Napaghahalataan kang sinungaling eh. At tumingin nga siya. Sana pala hindi ko na siya pinaharap. Ewan, nakakailang. Walang biro, ang gwapo niya nga. Trip ko kasi yung magbulong buhok. Yung parang si Son Goku. Hinatid ako ni Caleb pa uwi sakay ng kotse niya. Sa totoo lang, natuwa ako. Kasi may pagka-gentleman pala siya. Pero konti lang. Naglakad na ako. Bubuksan ko pa lang ang pinto nang biglang may nagbukas na. Bigla siyang sumigaw nang makita ko. Problema nito. Hoy, babae! Sabay binatukan ko siya. Aray ko naman! Sagot niya. Bakit ka ba napasigaw, ha? Para kang nirape dyan na ba? Grabe ka naman. Ano ba yung pag-uusapan natin? Para naman siyang nag-transform agad into a different person. Kilala ko tong taong to kapag may problema siya. Ano naman kaya yun? Kasi Aki, nag-text yung may-ari mismo ng pinagtatrabahuhan natin. Maghanap na daw ako ng ibang work kasi fired na daw tayo. Sambit niya. Ngayon ko lang naalalang may trabaho nga pala kami ni Katie. Shit. Sobrang na-busy ako sa school at sa unggoy na yon. Naku, ganun ba? Paano na yan, Beshi? Sagot ko naman. Ang dami kasi naming bayarin ngayon at baka palayasin na kami sa inuupahan naming bahay. Bigla naman akong nanlumo. Hindi ko nga alam, Aki. Na-stress din ako eh. So anong kwento mo ha? Anong nangyari sa'yo? Pwede ba kumain muna tayo? Gutom na kasi ako eh. Sabi ko naman. Hindi ba pwede ngayon ha? Tanong naman ni Katie. Gusto mo bang huwag na ako magkwento? Sabi ko nga, mamaya na. Pagtitimpla na lang kita ng kape, gusto mo? Sige, magkukwento ako mamaya. Sa kwarto, okay? Okay. Ngingiting-ngiting sagot naman ni Katie. Ano bang meron at excited siya? Natulog lang naman kami. Ayun, pagkatapos kumain ay nagugas ako ng plato. Sumunod na lang ako kay Katie sa kwarto. Ano na, Aki? Bakit ka hinatid ni Caleb, ha? Akala ko ba nag-overnight ka sa mga classmates natin? Kayo na ba? Teka nga, ganito kasi yun. Kahapon, nag-CR ako. Bago pumunta sa kaklase natin. Pinauna ko na sila kasi marami pang gagawin. Itong si Unggoy, pinagtripan ako at nilak ako sa CR. Bakit hinatid ka pa niya? Tanong naman niya. Teka lang, hindi pa tapos, Katie. Wait, okay? Sabi ko nga, sige, continue. Tapos yun, kinuwento ko na kay Katie lahat. Yung pagyapos na hindi naman sinasadya, kulang na lang sapukin ko si Katie dahil hindi siya makalma sa sobrang kilig. Sabado ngayon at maaga ako nagising para maghanap ng panibagong trabaho. Hindi ko nagigising si Katie dahil mukhang pagod siya buhat kahapon. Sinubukan ko naman siyang gisingin kaso parang mantika eh. Inisip ko na lang ang mga bayarin sa bahay at pangbaon namin ni Katie. Tanging 50 pesos na lamang ang laman ng pitaka ko. Naglakad na lang ako para makatipid. Wala sa sariling naglalakad ako sa kalsada nang makakita ako ng lata. Hindi ko alam, pero parang naging masama sa paningin ko ang latang yon. Sa galit ko ay sinipa ko ang lata para mawala sa paningin ko. Pero sa kamalasan ko, hindi ko napansing may sasakyan palang nakaparada doon sa pinagtalsikan ng lata. Nabasag ko yung salamin ng mamahaling sasakyan. Nako. What the? Anong ginawa mo? Sabi ni Unggoy? Bakit nandito yan? Sa kanya yung kotse? Sa'yo ba yan? Tanong ko sa kanya. Hindi mo ba alam na mahal pa yan sa buhay mo? Papatay ako ni Lolo.
Ang layo ng sagot niya ha. Sorry na, hindi ko naman kasi nakita may sasakyan pala dun eh. Ayun na lang nasabi ko. Kaya sa awayin ko pa siya. Bayaran mo na lang to, babae. Saad ni Onggoy. Nakapamewang pa siya sa harapan ko. Magkano ba yan? Tapang kong tanong na akala mo naman may pambayad talaga ako no? 500,000 pesos lang naman, babae. Sagot niya. Para akong nabato sa kinatatayuan ko. Ano namang pambabayad ko dito? Naghahanap nga ako ng trabaho Sara ulo ba to? Ano namang pambabayad ko dyan? Sabay kamot sa ulo. Alam naman itong wala akong pambayad. Siguro may ibang gusto to. No way. Oo, sige. Alam ko namang wala ka ni piso So I'll make you an offer. I want you to be my girlfriend. Ha? Tama bang narinig ko? Girlfriend? Sinasabi ko na nga ba may pagnanasa sa akin to Pero hindi ako papayag. Ano siya, siniswerte? Mag-isa siya. Hindi niya ako magiging girlfriend. Never. Samantalang sa isip naman ni Caleb, o sige, alam ko namang wala ka ni piso I'll make you an offer instead. I want you to be my girlfriend. Sa mga nag-iisip na gusto ko siya, nagkakamali po kayo. Kailangan ko lang talaga. Hindi ko namang gusto na maging girlfriend siya, no? Ganito kasi yung nangyari. Pumunta ako sa kwarto ni Lolo dahil balita ko may sakit daw ito. Ayaw kasi magpahinga agad kapag galing sa work Apo, akala ko nakalimutan mo na si Lolo Nag-aalala ka ba sa akin? Sambit pa ni Lolo. Para namang walang nangyari sa kanya ang energetic pa nga. Ako mag-aalala? Sinabi ko na kasi sa inyong huwag kayong magpagod pero ang kulit-kulit nyo. Ano ka ba? Malakas pa ako, iho. Maupo ka nga muna at may itatanong ako sa'yo. Sa tono ng boses niya ay mukhang importanteng itatanong niya. Umupo ako doon sa may tabi niya. May girlfriend ka na ba, iho? Ha? Seryoso? Akala ko naman kung ano bang itatanong niya. Ayun lang pala. Wala ano bang klaseng tanong yan? Akala ko pa naman importante. You're wasting my time, Lolo. Alis na ako. Ilang beses na ako inatake sa puso. Who knows, sa susunod baka mamatay na ako. Sabi pa ni Lolo. Huwag kang magsalita ng ganyan, Lo. Mas malakas ka pa sa kalabaw Matagal ka pa. Well, ang gusto ko lang naman magpatuloy ang lahi natin, Apo. Ikaw na lang ang lalaking nagdadala ng apelyido natin. So, what do you want? Tanong ko. Gusto kong makasiguradong may asawa ka na bago ako mamatay. What? Asawa? Agad-agad? Ni girlfriend nga wala ako Gulat na gulat ko namang sagot kay Lolo. Hindi pwede. Hindi ako mapapalagay kung wala ka malang girlfriend. So my decision is final. Magpapakasal ka sa anak ng kaibigan ng kumpanya natin. No, ayoko sa kanya. Apakasama ng ugali nun, Lo. Ayoko. Hindi ako magpapakasal doon. Nagwawala na saad ko. Ano ka ba naman, Apo? You'll get used to it naman. Natuturuan ng puso, Apo. No. Ipagawa mo lahat sa akin, wag lang magpakasal doon. Well, bigyan mo ako ng good reason para hindi kita ipakasal doon. Malay mo, magbagong isip ko. Good reason? Hindi pa ba good reason yung ayoko sa babaeng yan? Ano bang sasabihin ko? Sandali, alam ko na. Actually, may namit akong girl recently. And before I knew it, I have fallen in love with her. Kadiri, ano ba yung sinabi ko? Pero sabi mo wala kang girlfriend, diba?
Kaya nga nagmamadali na ako para itanong sa kanya kung pwede ko ba siyang maging girlfriend eh. Ah, ganun ba apo? Umalis ka na at pasagutin mo na yung babaeng mahal mo. Ah, sige lolo, bye. Tumalon-talon pa ako bago sumibat. Baka may sabihin pa eh. Iyon ang naging kasunduan ni Caleb at ang kanyang lolo. Samantala, si Akila naman, wala akong pambayad sa'yo. Kung kaya mo magantay na magka-work ako, magantay ka. Ngayon wala akong pambayad sa'yo. Luging-lugi naman ako sa offer mo, no? Sabi ko sabay akmang aalis na. Bahala nga siya sa buhay niya. Bakit naman ako papayag sa gusto niya? Eh sino ba siya? Nasira ko lang ang sasakyan niya tapos gagawin niya akong girlfriend. Naglakad na ako. At saan ka naman pupunta? Hindi ba madami kayong bayarin? 50 pesos na lang ang pera mo. Paanong pag-aaral mo? Yung renta ng apartment niyo? Yung expenses niya sa pagkain, tubig at kuryente. And the worst is, wala ka namang kamag-anak kung hindi si Katie na kaibigan mo. So, paano ka na ngayon? Tama siya. Natigilan tuloy ako sa paglalakad. Paano na nga? 50 pesos na lang ang pera ko. Anong mararating nun? Gusto ko makapagtapos ng pag-aaral. Pero kahit anong sideline ko, hindi pa rin aabot yun dahil pang-allowance ko lang. Nagiging sweldo ko doon. Ay, bahala na nga si Batman. I'll give you 10,000 pesos as your weekly salary kung magpapanggap kang girlfriend ko. Consider it as a job offer. Pwede na ba yun? Kasya na ba yun? At saka, worth it ba yun para magpanggap ako? Aba, hindi rin biro yung pinapagawa niya sa akin, ha? Anong akala mo sa akin? Cheap? Hindi ko yata kaya pero 10K per week? Eh di bale 40,000 a month? Lalakad na sana ako ulit nang muli siya magsalita. 20,000 pesos weekly salary. Bukod pa yung bonus kung magandang performance mo. Ano sa tingin mo? Grabe, napanganga ako doon. Tinodo niya na talaga. Ang hirap tumanggi sa ganyang offer. Buhay na ako nun. Ano bang klaseng trabaho ang magiging kunwaring girlfriend? Trabaho ba yun? Humarap ako sa kanya. Tapos, kailan ako magsisimula? Tatanggapin ko na to. Kahit labag sa kalooban ko at wala akong ideya kung ano tong napasukan ko. Basta, ang mahalaga, makapagtapos ako ng pag-aaral at matupad ko ang mga pangarap ko. Ngumiti siya, sabay nagtatatalon na parang bata pagkasabi ko nun. Para siyang batang ibinili ng laruan ng nanay niya. Tumigil na din siya kakasigaw at kakatalon. Lumakad siya papalapit sa akin, tapos ay niyakap niya ako. Bumulong pa siya sa akin. You are hired then. Simula ngayon, girlfriend na kita. Tayo lang ang makakaalam na nagpe-pretend ka lang na girlfriend ko, okay? Kaya naman galingan mo, ha? Galingan mo maging girlfriend ko. Para hindi naman sayang ibabayad ko sa'yo. Teka nga, umalis ka nga sa pagkakayakap sa akin. Nandidiring sabi ko. Girlfriend na kita, diba? Pinapractice lang kita, dapat masanay ka na. Mas may intimate pa dito ang gagawin natin. Soon. Sabay natawa pa siya na nakakaloko. What? Palapit pa siya sa akin na parang hahalikan ako. Anong pinagsasasabi mo dyan? Hindi pwede. Hindi mo makukuha ang perlas ng silangan ko, no? Nilayo niya ng mukha niya. Ang pula na yata ng mukha ko. Ano ka ba? Wala akong balak na gawin sa'yo yun, ano? Pero kung gusto mo naman na gawin natin yon. Tapos ay nilapit naman niya ang mukha niya sabay hinawakan pa ako sa baba. Ayoko. Mag-quit na ako. Ayoko na. Iniwas ko ng ulo ko para matanggal yung pagkakahawak niya sa baba ko. Hindi pa nga nagsisimula eh. Wala nang bawian. Ikaw kasi kung anong pinagsasasabi mo dyan. Saad ko.
Sabi ng practice lang eh. Sige, gagawa din ako ng kontrata para hindi ka na pwedeng umayaw pa. Discuss ko sa'yo doon yung terms of agreement. Okay? Then pipirmahan mo. Gusto kang ma-meet ni Lolo bukas. So sa amin ka na magsistay. Bibigyan na din kita ng advance pay para may panggastos ka. Bye and see you later. Girlfriend ko. Kailangan may pagganon pa. Ay nako. Lord, ano ba tong napasukan ko? Pero wala nang atrasan to. Bahala ka na, Batman. Bahala na. Trabaho lang naman to eh. Kaya ko to. Zzz. Nagulat ako nang biglang bumukas ang pinto. Nandito na nga pala ako sa kanila. Naaalala kong sa likod kami dumaan kahapon dahil baka may makakita sa amin. Books. O diba may pa sound effect pa? Ha. Hindi ka ba marunong kumatok? Tanong ko sa kanya. Eh bakit pa ako kakatok kung pwede namang pumasok na lang ako? At saka bahay ko naman to. Gagawin ko kung anong gusto kong gawin. Tch. Spoiled na unggoy. Oo na. Nasaan na ba yung kontrata? Irita kong sabi. Oh, eto na oh. English yan ah, baka hindi mo magets. Gusto mo ba i-translate ko pa? Aba, ang kapal mo naman talaga, no? Ano akala mo sa akin, bobo? Hinablot ko sa kanya yung papel kung saan nakatype yung contract. Ayan lang rules para sa'yo? Tapos sa akin 5? Pagrereklamo ko pa. Paano ba naman iisa lang ang rules niya? Tapos sa akin 5. Eh sino bang boss dito? Ikaw. Tch. Pumirma ka na. Kanina pa ako nakapirma dyan. Dali-dali ko namang pinirmahan yung kontrata. Mahirap na baka magbago pang isip niya. Sayang din yung offer. Wala na talagang atrasan to. Kailangan ko tumagal para sa pangarap ko. Sana lang talaga makatagal ako. Eto. Kopya ng kontrata mo. Inaabot niya sa akin ng isang papel na hawak niya. Sa ngayon, magpahinga ka muna. Ihanda mong sarili mo. Bukas, sabay tayong papasok sa school. Since pareho naman tayong 7 a.m. ang klase. Act like my true girlfriend. Kailangan maniwala sila sa atin. Then, pagkatapos ng klase natin, pupunta tayo kay Lolo at ipapakilala na kita. At sa kapatid ko. What? May kapatid pala siya? Oo na, sige na. Ang dami mong sinabi. Pagkatapos kong sabihin yon ay lumabas na siya. Pagkalabas niya, hindi ko na alam ang gagawin ko. Hindi ko na yata kaya to. Humiga ako sa kama at nagtakip ng unan sa muka. Simula bukas malalaman na sa school na girlfriend nga ako. Nakakahiya. Hindi ko alam kung makakaya ko. Ang dami pa namang may gusto kay Caleb. Baka pagkaisahan ako ng mga fans club nun. Hindi pa naman ako kagandahan. Tapos yung lolo pa niya. Iniisip ko, magkaugali kaya sila? Masungit na unggoy din kaya yun? Makakaharap ko ng may-ari ng school na nagpapaaral sa akin. Ay, kinakabahan na ako kaagad. Dati, sa TV ko lang napapanood yun eh. Ngayon, nangyayari na sa akin. Grabe. Hindi na siya nakontento sa pag-announce sa section ko na kami na. Talagang pinagsigawan pa niya sa buong school. Oo, tama kayo nang narinig. Sinabi lang naman niyang wala daw po pwedeng lumapit sa akin na lalaki. Grabe, hiyang-hiya na talaga ako. Unang araw pa lang gusto ko nang umayaw. Pero wala nang ayawan to para sa pangarap. Nag-lecture lang kami sa next class. Nakaka-bored nga eh. Tapos wala ka pa sa mood. Wala tuloy napasok sa utak mo. Lectures lang tapos labasan na. Sa wakas. Sa pinto'y nahagip ko ng mga mata ko sino pa ba? Si Unggoy. Ay, nako. Kaya naman pala nagsisigawan na naman ang mga babae dito. Gawa niya. Hi babe, tara na. Sabi niya pagkakita sa akin. Hindi mo na ako kailangang sunduin, nakakahiya pa. Shh. Sabi ko sa kanya habang nakayuko.
Masanay ka na, boyfriend mo na ako, remember? Oo na, sige na. Ay nako, nakakapagod talaga tong araw na to. Biruin nyo, kung anong pinagawa sa akin ng unggoy na yon. Pagkatapos niyang utos-utusan ako na subuan siya, ginulo ako sa mga klase ko. Tapos ngayon, pinagbihis niya pa ako ng ganitong damit. Dress? Eh hindi naman ako nagsusuot ng ganitong damit sa buong buhay ko. Masyado ako mukhang babae. Nakakainis. Pero wala akong magagawa. Kasi, ayun daw ang utos ni Unggoy. Bahala siya. Siya naman magbabayad eh. After ng ilang taon, joke lang, nakarating na din kami sa bahay nila Caleb. Manang, nandyan na ba si Lolo? Tanong ni Unggoy dun sa isang maid. Ay opo sir, nasa office niya po. Sagot naman ni Manang maid. Okay sige, pupunta na lang kami doon. Pagkasabi niya noon ay umakyat na kami ni Caleb para pumunta sa lolo niya. Ano kayang ugali meron ng lolo niya? Nakakatakot, kinakabahan ako. Wala siya dito. Pagpasok namin sa room ay walang tao. Tapos tumawag si Unggoy sa baba gamit yung telepono. Manang, wala naman si lolo dito. Sabi niyo nandito. Tanong pa ni Caleb. Nakikinig lang ako sa usapan nila. At narinig kong galit na galit daw ito dahil inalisan ng bagong hire na sekretary. Siguro nakakatakot talaga ang lolo niya. Kahit nga itong si Unggoy, takot na takot sa lolo niya eh. Maghintay na lang tayo. Babalik din yan. Saglit lang. Tapos ay umalis siya saglit. Maya-maya pa ay bumukas na yung pinto. Oh, ikaw na yung... Opo, ako po. Hindi ko na siya napatapos magsalita kasi naman kinakabahan ako. Siya na siguro yung lolo ni Unggoy. Parang ang bata mo pa yata. Bulero din pala to eh. Medyo lang po. Hindi ko na alam ang sasabihin ko. Kinakabahan ako. Kung gano'n ay ipagtimpla mo ako ng kape. Ha? Kape po? Oo, bilisan mo. Oo po, sige po. Siguro gusto niya yung girlfriend ng apo niya na marunong sa bahay. Kaya ay agad-agad akong pumunta sa water dispenser. Kumuha ng mainit na tubig, tapos ay may mga condiments naman ako nakita. Eto na po. Iniabot ko sa kanya yung kape. Pwede ka. Masarap. Ayos, nasarapan si Lolo sa timpla ng kape ko. Talaga po? Salamat po. Butit na gustuhan niyo. Pero, teka, may isa pang test. Po? Isang test? Tanong ko sa lolo ni Unggoy. Pagkatapos ay lumapit siya sa akin. Pinagmasdan niya ako mula ulo hanggang paa. Inikot-ikot niya ako, tapos hinawakan yung puwet ko. Pwede na kahit wala sa harap. Malalaman naman sa likod. What? Maglolo nga sila ni Unggoy. Pareho silang manyak. Nasaan na ba si Unggoy? Ang tagal naman mag-CR nun. Manyak ka! Kinuha kong kamay niya tapos pinilipit yon. Hoy, Aki, anong ginagawa mo? Gulat na tanong ni Unggoy. Kilala mo siya, apo? Napahigpit siguro yung pagkakapilipit ko sa kamay niya. Oo. Siya yung papakilala kong girlfriend ko. Aki, bitawan mo na si Lolo. Ano ka ba naman? Sigaw niya sa akin. At saka binitawan ko na. Kasi hinawakan niya yung puwet ko eh. Nako, akala ko kasi ikaw yung bagong sekretarya ko eh. Sekretary? Ako? Lolo naman eh. Pati ba naman yung girlfriend ko? Sagot pa ni Unggoy. Kasi akala ko nga siya yung bagong sekretary ko. Palaban pala yung girlfriend mo eh. Pasensya ka na, Iha. Hindi ko naman sinasadya. Akala ko kasi sekretary kita eh. Kaya pala. Kaya pala inutusan niya akong ipagtimpla siya ng kape. Naku, sorry din po. Nabigla lang po siguro ako. Ngayon ko lang naisip na nakakahiya palang ginawa ko. Baka bigla niyo akong tanggalin sa scholarship. Apo, pwede ko ba siyang maging secretary?
Girlfriend ko yan eh, tapos gagawin mong sekretary. Sabi pa ni Caleb. Sige na apo, masarap pagtimpla ng kape. Itsura ng lolo niya parang nangihingi ng permiso sa magulang na maliligo sa ulan. Umanap ka na lang ng iba, sagot pa ni Caleb. Huwag po kayong mag-alala, palagi ko po kayong pagtitimpla ng kape. Gusto niyo po samahan ko pa ng masahe eh. Nakangisi kong sabi sa lolo niya. Magaan ang loob ko sa lolo niya. Siguro naaalala ko yung lolo ko dati. Aba, napakabait mo naman talaga iha. Ipagtitimpla mo si lolo. Tapos may masahe pa. Ang swerte naman ng apo ko. Buti na lang ikaw ang minahal niya. Nakangiting saad niya habang hawak-hawak ang kamay ko. Bitawan mo na yung kamay lo. Girlfriend ko yan eh. Biglang sabi pa ni Onggoy. Ito namang apo ko, napakasiloso. Selos agad sa lolo eh. Natutuwa lang ako sa girlfriend mo, apo. Gusto ko na siya. Para sa'yo, apo. Talaga? Gusto niya ako? Oo na, gusto mo na siya. Siyempre, magaling akong pumili eh. Pero bitawan mo na, aalis na kami. Aalis na agad kayo? Gusto ko pang makasama at makilala ang girlfriend mo, apo. Huwag na po kayong malungkot, lolo. Ipagluluto ko pa po kayo sa susunod. Talaga? Salamat talaga, apo. Tapos ay niyakap ako ni lolo. O sige, tama na yan. Pumagitna na si Onggoy. Nakakatawa ang reaksyon niya. Nalayo niya ako sa lolo niya. Tapos, lumabas na kami. Gustong gusto ka ni lolo ah. Sabi pa ni Caleb sa akin. Oo nga eh, nakakatuwa no? Buti na lang at nagustuhan ka niya kaagad. Hindi na tayo in-interview masyado. Oo nga, mabuti na lang. Tipid kong sagot. Ang sweet mo sa kanya, kayo na lang kayo magsama. Ito naman, natutuwa lang siguro si lolo sa akin. Nagsiselos ka ba? Ba't naman ako magsiselos? Kasi mas natutuwa ka sa kanya kaysa sa akin. Cute kasi si lolo. Ikaw hindi. Pang-aasar ko pa. Anong sabi mo? Ang sabi ko, pangit ka. Aba, sinong pangit? Di ikaw, sino pa ba? Ang mahuli sa sasakyan, pangit. Sigaw niya pa. Kaya ayun, nagkarera kami patakbo sa sasakyan. Hingal na hingal kami pagdating sa sasakyan. Para kaming mga bata. Pero natutuwa ako kasi nasasakyan niya ang mga trip ko. Pareho kami ng mga gusto. Like food. Ang saya ko kasi approve ako sa lolo niya. Hindi ko pa namimit ang kapatid niya pero excited na ako. Okay din pala tong trabahong to. Pero ayoko pa din sa amo ko. Niyaya ko siyang magkwek-kwek bago umuwi since sahod ko naman sa kanya. Kaya ililibre ko siya. Si Caleb naman. Inialis ko ang pagkakahilig ng ulo kay Aki. Nakatulog pala kami ng ganoong pwesto. Ang sakit tuloy ng leeg ko. Tch. Napansin kong naiwan naming makalat yung bed dahil sa pizza na kanain namin. Bumangon ako para tignan ang oras sa cellphone. 5 a.m. pa lang pala. Ang aga ko palang nagising. Bumalik ako sa kama para bumalik ulit sa pagtulog. Pero yung kasama ko, ang lakas humilik. Tapos ang pangit pa ng tayo. Psh! Nangawit na siguro to. Kaya ayon, inayos kong tayo niya. I mean, yung pagkakahiga niya. Naupo ako doon sa may side ng kama. Napatitig ako sa mukha niya. Ang cute pala niya kapag natutulog. Wala sa sariling kinuha ko ang sketchpad ko para magsimulang i-drawing siya. Hobby ko kasi yon kapag wala akong magawa sa bahay. Natatawa pa nga ako habang dinodrawing siya. Bigla naman ako naging seryoso nang mapansing ang ganda pala niya. Gumalaw siya bigla sa pagkakahiga. Nananaginip siguro ako. Bago pa niya ako makitang dinodrawing siya, ay itinago ko ng sketchpad ko. Matagal-tagal na din akong hindi nakapag-paint simula nang mag-break kami ng ex ko. Walang nakakapasok dito sa kwartong to bukod sa akin. Secret room ang tawag ko dito sa kwartong to. Dito ko itinatago yung drawing ko. Mahirap na at baka makita ni Amazona. Paglabas ko ng secret room na yon ay dumiretso ako sa banyo para umihi. Matiwasay akong umihi. Nang biglang may sumigaw. Tapos tinamaan ko bigla ng tsinela sa mukha. Ano ka ba?
Itaas mo nga yung zipper mo, kadiri ka! Sigaw niya pa. Agad-agad kong tinago ang dapat itago dahil baka makita pa niya. Mamaya ay mahimatay pa yon kapag nakita to. Bakit ka pa namamaltok ng tsinelas, ha? Sigaw ko tapos sumarap ako sa kanya. Bakit kasi hindi ka nagsasara ng pito? Tapos nakatopless ka pa. Halata sa mukha niya na pulang-pula siya. Sus, gustong-gusto mo naman makita to eh. In denial ka pa. Sabi ko habang naguhugas ang kamay. Anong gusto pinagsasasabi mo dyan? Hindi ko gusto yung nakita ko, no? So hindi ka pa nakontento. Gusto mo talagang makita to? Sabi ko pa habang papalapit sa kanya takmang bubuksan yung zipper. Bastos mo, manyak! Bugsh! Sapol na naman ako ng isang tsinelas niya sa mukha na naman. Aray, nakakadalawa ka na! Sigaw ko sa kanya. Ikaw buti nga sa'yo. Sumusobra ka na. Hinabol ko siya hanggang umabot na kami halos sa bawat sulok ng kwarto. Takbo naman ako ng takbo. Nadapa siya at syempre, nadamay ako. Napasobrang lapit ko sa kanya kaya ayun, nakadapa siya tapos nakadapa ako sa kanya. Magkapatong kami. May kung anong kuryente akong naramdaman. Samantala, si Akila naman, Caleb, naiipon sa lalamunan kong iba ko pa sanang sasabihin dahil sinakop na ng mainit niyang halik ang mga labi ko. He lifted my hands above my head and he pressed his lower body to me. Hindi niya hinayaang magkahiwalay ang mga labi namin hanggang hindi ko siya tinutulak. Bumaba ang mga labi niya. He's now on the sensitive spot of my neck, licking and sucking me there, causing me to shiver and forget about everything. Ang mga kamay kong itinutulak siya ay nawala ng lakas. Naubos ako sa bawat paghalik at pagsipsip niya sa balat ko. Nang nasa dibdib ko ng isang kamay niya ay nakalmot ko siya sa may braso. Caleb, natatakot ako. Walang lakas kong saad sa kanya. Hindi niya ako pinansin at basta niya hinubad ang mga damit ko na parang saging lang at hinagis niya sa sahig. Don't worry. I'll be gentle. Paos na sabi niya. Parang hindi si Caleb yung nakapatong sa akin ngayon. Yung Caleb na mapusok at hindi pala asar. Para naman ako nadurog sa boses niya. Dinig na dinig ko ang paghingal niya sa leeg ko. Gusto ko siyang tanggihan, pero hindi sumusunod ang katawan ko. Kusang bumubuka ang mga hita ko para sa kanya. Muli sana akong hahalikan nang biglang may kumatok sa pinto. Peste, nakakahiya! Pinatawag pala kami ng lolo niya para mag-umagahan. Bumaba na kami ni Caleb at awkward ang nananalaytay sa aming pagitan dahil sa muntikan ang mangyari. Habang nasa hagdan ay napansin ko namang may babaeng nakatalikod sa tabi ni lolo. Baka bagong sekretaring ni lolo. Bulong ko sa aking isip. Pero muntika na ako madapa nung lumingon siya sa amin ni Unggoy. Hi! Nakangiting sabi ng babaeng kamukhang kamukha ni Caleb. May kakambal pala siya. What? Dire-diretso lang si Caleb pupunta sa mesa habang ako'y nabato na sa kinatatayuan ko. Lahat sila ay nakatingin sa akin. Nagulat talaga ako eh. Hindi ko alam ang sasabihin ko. Hoy babae, pumunta ka na nga dito. Si Unggoy. Para ako nabuhusan ng tubig pagkarinig ko sa boses ni Caleb. Iha, this is Christine, Caleb's twin sister. Sabi ni Lolo. Naupo na ako sa tabi ni Unggoy habang pinoprocess ang sabi ni Lolo sa akin. Hi, nice to finally meet you, girl. You're so pretty and cute. Kaya pala patay na patay sa'yo si brother eh. Sabi pa ni Christine. Nilapitan pa niya ako at bumeso. Habang si Caleb naman ay umuusok na yung ilong sa pagkakairita. Hello, nice to meet you too. Simpleng sagot ko. Bakit pa parang gulat na gulat ka sa akin? Hindi ba nabanggit sa'yo ni kuya na may kakambal siya? Tanong ni Christine. Hindi ko alam ang isasagot ko kaya sinipa ako mula sa ilalim ng mesa si Unggoy. Syempre alam niya. Nagulat lang yan kasi biglaan naman yata ang uwi mo. Wala ka malang pasabi. Pagpapalusot pa ni Caleb. Ang cute nila. Wala naman talagang nabanggit si Unggoy sa akin na may kakambal siya.
Ang tanging alam ko lang ay may kapatid siya at nasa abroad ito nag-aaral. I told Lolo kaya. O siya, kumain na tayo at mamaya na magkwentuhan, sabi pa ni Lolo. Pagkatapos naming kumain ay niyaya ako ni Christine sa may balcony para magtsaa. Handa na ako para sa mga nagbabagang tanong nito. Ay, wala na si Unggoy. Baka pamali-mali na ako ng sagot dito. Ay, bahala na. Kung kay Lolo nakaligtas ako, baka dito hindi. So, sa school din ba ni Lolo ikaw nag-aaral? Unang tanong niya. Ha? Oo. Sagot ko naman sabay higop ng kape. Ano ba? Huwag kang mailang sa akin. Mabait naman ako. Si kuya lang ang suplado at terror dito. Spoiled brat kasi yan sa lolo ko. Palibasa, lalaki. Saad naman niya. Pero alam mo ba, iba siya ngayon compare noon. Kasi hindi na siya masyadong masungit at bugnutin. Parang mabait na si kuya. And thanks to you, dagdag pa niya. Mabait naman ang kapatid mo kapag tulog. Sabi ko sa kanya ng pabulong sa dulo. Baka ma-offend kasi kuya niya yun Ha? Ay, salamat at hindi narinig. Wala. Sabi ko mabait siya. Alam kong fake lang relationship niyo ni kuya. Sinasabi ko na nga ba't halata niya patay na. Pero huwag kayong mag-alala ni kuya dahil hindi ko naman yan sasabihin kay lolo. Nakangising sabi niya. Ay, salamat naman at nabunutan ako ng tinik. Salamat ha. Kailangan ko lang talaga ng pere. Kasi nasira ako. Oops, enough of your drama na. It's okay, and I understand naman. Ang iwasan nyo lang ay malaman pa to ni Lolo. Dahil tiyak na magagalit yon. Ramdam ko na alam din niya. Pero sinasakyan lang niya si kuya. Malay mo, eventually mahalin nyo rin ang isa't isa. Dagdag pa niya. Parang bigla ako na konsensya dahil si Lolo niya nang pinag-uusapan dito. Pero anong magagawa? Nandito na to. Mabuti na lang at mabait itong kakambal ni Unggoy. At least hindi siya kagaya nung kakambal niyang may saltek sa utak. Ang dami naming napagkwentuhan ni Christine. Mahilig din pala siya sa music katulad ko. Meron daw siyang isang room na puro instruments ang nasa loob. Minsan daw ay isasama niya ako para makita ko. Naputo lang ang pag-uusap namin nang makaramdam na kami pareho ng antok. Pagod siguro siya sa biyahe. See you around, sis, sabi pa ni Christine. Hindi na ako nakasagot. Dahil bukod sa umalis na siya, ay nagulat ako sa tinawag niya sa akin. Ang sarap ng nilutong ulam ni Aki ngayong lunch. Ang dami ko nakain dahil adobong niluto niya. Wala sila lolo dahil busy siya sa office ngayong araw. Si Christine naman, nagliliwaliw kasamang mga friends niya. Aki, wala bang dessert? Sigaw ko sa kanya dahil nagpunta siyang kusina para dalhin na yung pinagkainan naming dalawa. Oo, dessert. Saglit lang, wait lang. Oh, heto na. May dala siyang isang cake na strawberry flavor. Thank you, ang bait mo naman, nag-abala ka pa. Nakaganyan lang mukha niya. Akala niya siguro hati kami. Haha. Nanonood lang kami ni Aki ng cartoons tapos nakaramdam ako ng antok. Hindi ko na malayang nakatulog pala kami ni Unggoy. 3:00 na ng hapon nang magising ako. Nakita ko siyang tulog pa kaya tinitigan ko muna siya. Ngayon ko lang napagmasdan ng maayos ang mukha niya. Gwapo nga talaga siya. Tama pala sila. Bakit ngayon ko lang napagtanto? Talaga bang siya yung Unggoy na kinakainisan ko? Parang ang layo niya sa Caleb na gustong gusto kong sakalin sa araw-araw. Yung Caleb na walang ginawa kung hindi sirain ang araw ko nun. Kung dati gusto ko siyang patayin, ngayon gusto ko na siyang alagaan. Ay, saan ba itong nangyayari sa akin? Sinampal-sampal ko ang sarili ko. Napansin kong nilalamig siya dahil ang lakas ng aircon. Ayoko namang gisingin siya dahil ang himbing ng pagkakatulog niya. Pumunta ako sa isang kwarto para kumuha ng isang blanket. Tapos ay kinumutan ko siya. Nilipat ko na yung TV sa ibang channel na puro songs na lang yung ine-ere. Umupo lang ako sa may tabi niya habang tinititigan siya. Tapos ewan, bigla na lang ako lumapit sa kanya. Hindi ko alam kung epekto lang ba yun ng kanta o ano. And I just found myself whispering to him na wag niya akong iiwan.
Hindi ko alam ang gagawin ko kapag iniwan mo ko. Tapos ay hinalikan ko siya. Kinabukasan ay nagising ako sa cellphone ko nag-ring. Peste, natutulog pa yung tao eh. Ring ito ng ring. Oh, hello, sino ba to? Walang gana kong sinagot ang call. Hindi mo ba nakikilala ang boses ko ha, babae? Si Unggoy lang pala. Bakit biglang bumilis ang tibok ng puso ko? Dati naman tinatawagan niya ako tapos hindi naman ako ganito ah. Ano bang problema mo? Naiilang ako pero hindi ko pinahalata sa kanya. Mag-prepare ka na dahil ipapasundo na lang kita. Nauna na ako sa school dahil may ginawa akong importante. Ayoko nga, may pamasahe naman ako. At saka nasusuka na ako sa kotse mo. Sige na, bye-bye. Sabay baba ako pa sa tawag at naligo na. Ramdam kong late na ako kaya nagmamadali na ako papuntang school. Kung aantayin ko pa yung kotse ni Unggoy ay baka lalo pa ako malate. Sa sobrang swerte ko ay inabot pa ako ng ulan. 'Di ba? Swerte ka? Buti na lang mabilis lang ang biyahe sa jeep. Takbo ako ng takbo kahit naulan kasi wala akong payong. Hingal na hingal ako nakarating sa may classroom ko. Hoy babae, bakit hindi mo sinasagot ang mga tawag ko, ha? Si Unggoy? Anong ginagawa niya dito? Nakatayo siya sa may tapat ng classroom namin. So wala kang kwentang kausap eh. Pagbibiro ko para mapikon siya. Aba, pinasundo nga kita pero sabi ni Manong wala ka na sa bahay. Tinakasan mo ang driver. Pinili mong magpakabasa sa ulanan? Ano bang nasa utak mo ha? Ay, naninermo na naman siya. Malilate na nga ako kaya nag-jeep na lang ako. Sagot ko. Ay, ba't ba ang tigas ng ulo mo? Paano kapag nagkasakit ka? Sinasabi niya yan habang pinupunasan ng ulo ko at mukha ko ng panyo niya. Pinagmamasan ko lang ang mukha niyang seryoso. Ngayon ko lang nakita ang mukha niyang ganito. Hindi siya galit. Yung mukha niya puno ng pag-aalala. Nag-worry siya sa akin. Hoy, ba't ganyan ka makatingin sa akin ha? Napansin pala niya na nakatitig ako sa kanya. Kasi akala mo kung makapagsalita ka parang tatay kita eh. May papunas-punas ka pa dyang nalalaman. Nakatungo ako habang sinasabi yon dahil namumula na ako. Sa kilig ba to? Bakit kasi ganito ako ngayon? Bakit? Dapat nga magpasalamat ka sa akin kasi pinupunasan kita eh. Di ikaw na magpunas ng sarili mo, oh. Sabay hagis sa akin ng panyo. Aba, buwisit na to ah. Umalis ka na dyan sa may pinto dahil papasok na ako. Bahala ka nga sa buhay mo. Ikaw na nga tong inaalala, ikaw pa tong masungit. Hindi ko na siya pinansin. Dinaanan ko na lang siya dahil nangihina na yung katawan ko. Wala na akong oras para makipagtalo sa kanya. Sobrang late na ako. Pero parang bait niya ngayon ah. Ano bang nakain nun at nag-aalala sa akin? Siya ba yan? Sana naman wag na siyang ganyan dahil baka ma-break ko lang ang isang rule. Ay, sa wakas uwian na din. Sa buong klase wala akong naintindihan. Masama kasing pakiramdam ko. Nahihilo na ewan. Napagod pa yata ako sa mga activity na ginawa sa PE. Medyo mainit ang katawan ko tapos nagluluha pang mata ko. Nag-text si Caleb na mauna na lang daw ako at si Manong driver dahil hindi naman siya makakasabay at may klase pa daw sila. Kaya eto, napasakay na ako sa kotse dahil no choice na ako. Nahihilo na ako at ang init ng pakiramdam ko. Bumaba na ako ng kotse nang magsalita si Manong. Ma'am, okay lang po ba kayo? Namumutla po kayo eh. Tanong sa akin ni Manong. Okay lang po ako Manong. Baka nahilo lang po ako sa kotse. Pero ma'am, mainit po kayo. Bigla niyang hinawakan ng noo ko. Baka sinat lang po. Huwag niyo na lang sabihin kay Caleb, baka pagalitan lang ako nun. Biling ko sa kanya. Pumayag naman siya. Kung kay Manong nakaligtas ako, pero sa mansyon hindi ako nakaligtas. Papasok na sana ako nang hindi na nakayanan ng katawan ko ang pagod at sama ng pakiramdam. Nanlalabo na talagang paningin ko. Hinang-hina na ako. Umikot ang buong paningin ko hanggang sa naanigan ko si Christine at mga maids na patakbong papalapit sa akin at tuluyan na akong nawala ng malay. Unti-unti kong minulat ang mata ko. Ang sakit ng ulo ko, dumagdag pa yung nakakasilaw na ilaw.
Malabo pa din yung paningin ko at mainit pa din ang pakiramdam. Napansin kong may gumagalaw sa tabi ko. Parang si Unggoy to ah. Palapit siya ng palapit sa akin. Nagulat ako dahil bigla siyang nagsalita. Ayos na bang pakiramdam mo? Tumawag sa akin si Christina, emergency daw tungkol sa'yo. Kaya agad ako umuwi. Well, dahil sa akin kaya umuwi agad? Okay naman ako. Medyo masakit lang ang ulo. Tipid ko pang sagot. Sinungaling ang init-init mo pa nga eh. Pinagluto kita ng mainit na sabaw at saka may gamot na din. Kumain ka na oh. Kinuha niya yung soup at pinakain niya sa akin. Sinubuan niya ako dahil hindi ko naman kaya magkilos dahil nangihina pa ako. Pagkatapos niya ako pakainin ay pinainom niya ako ng gamot. Salamat Caleb ha. Nakangiti kong sabi sa kanya. Sus, wala yun. Magpahinga ka, okay? Ramdam kong pamumula ko nang tumingin siya sa mga labi ko. Napasingap ako nang marahas niya akong hinalikan at hinawakan sa kung saan-saan. Caleb. Hindi niya ako sinasagot. Patuloy lang siya sa ginagawa hanggang mapunta na siya sa may leeg ko. Unti-unti kong nararamdaman ang sensasyong dulot ng mga labi niyang naglalanda sa buong katawan ko. He positioned himself. Nagkatinginan pa kaming dalawa. Yung mga mata ko nagusang nagsasabing ipagpatuloy niya. I screamed in pain. That was brought by his swift and deep thrust. Aki, tears started to fall. Am I hurting you? Bigla siyang nagpanik. Habang natagal ay nawawala ang sakit at napapalitan ng sarap. Hindi ko na siya sinagot. Basta ko na lang siyang hinalikan. Sumasabay na ako sa agos ng sayaw ng katawan ni Caleb. Rinig na rinig sa buong kwartong intensity ng bawat pagtatagpo naming dalawa. Sinalubong ko ang bawat paggalaw ni Caleb. Pagod na pagod ako dahil paulit-ulit namin ginawa ni Caleb hanggang mag-umaga. Ngayon nangyari yung muntikan ang mangyari nung may kumatok sa kwarto niya. Wala na yata akong lagnat dahil dito. Ha, nasa ibabaw ng dibdib ko siya nakatulog. Wala akong nararamdamang pagsisisi dahil alam ko sa sarili ko ang mahal ko na siya. Sa lalim ng pag-iisip at pagod ay nakatulog din ako. Nung nagising ako ay wala na sa tabi ko si Unggoy. Siguro ay umalis na ito. Pero may isang note sa may side table. Good morning, Binibini. Alam ko na okay ng pakiramdam mo dahil magaling ang doktor mo. Mag-breakfast ka na sa baba, okay? Maaga ako ngayon dahil sinama ako ni Lolo sa meeting. Huwag ka na munang pumasok ha. See you later. Ayan ang nakasulat sa note. Buti na lang at mag-isa lang ako dito sa kwarto. Para akong kamatis sa pula dito eh. Since wala naman akong gagawin ay naggala na lang ako sa buong mansyon. Bago pala yun ay nilinis ko muna ang kwarto namin ni Caleb dahil nakakahiya naman kung sa maid ko pa iuutos. May bahid pa yun ang mga nangyari kagabi. Nag-iikot lang ako sa buong mansyon nang mapadaan ako sa isang kwarto. Bale, dalawa pala. Na-curious ako kaya lumapit ako sa isang pinto. Pagpasok ko ay agad akong namangha sa mga nakita. Ang daming paintings at mga pang-drawing. Nagtingin-tingin ako ng mga drawings. Napansin kong may pangalan sa bawat drawings at nakita ko na pangalan ni Caleb ang nakalagay sa lahat. So, sa kanya pala ang room na to. Marunong siyang mag-paint. Lalabas na sana ako nang magtawag ng pansin ko ang isang painting. Lumapit ako dito tiningnan maigi ang nasa painting. Babae ang nasa painting pero hindi masyadong tapos ang pagkakapaint dito. Sino kaya to? Girlfriend niya kaya ito? Siya kaya yung minsang ikwenento niya sa akin nun? Bakit parang nasasaktan ako? Hindi pa siya siguro sure sa nararamdaman niya para sa akin. Hindi ko alam ang nararamdaman ko ngayon. Nagsiselos ba ako? Paano kung ako lang yung nahuhulog sa aming dalawa? Hindi ko na kailangan ng kasagutan. Nasa paint na yon ang sagot. Gusto ko na munang umalis at mag-isip-isip. Pero hindi ko alam kung saan pupunta. Bahala na. Hanggang na ng araw ko kahapon at ngayon. Alam niyo naman kung bakit, di ba? Si Caleb. Nagising ako kanina na umihilik pa si Aki. Ang sarap ng tulog niya. Hindi ko na din siya ginising dahil alam kong pagod siya buhat kagabi. Nag-iwan na lang ako ng note sa tabi niya para hindi siya mag-isip ng kahit ano.
Sigurado na ako sa nararamdaman ko sa kanya. Hindi na to guni-guni lamang. Aaminin ko na sa kanya mamaya. Titigilan na din namin ang pagpapanggap at totohanin ang lahat. Hindi na ako makapaghantay na umuwi at aminin sa kanya. Maaga kasi ako umalis kanina dahil sinama ako ni Lolo sa meeting tungkol sa pagpapagawa ng isa pang school. Ano kayang ginagawa niya ngayon? Ma-text nga. Apo! Si Lolo. Pwede ba kitang makausap? Sure Lo, tungkol naman saan? Takang tanong ko. Alam kong namamagitan sa inyo ni Aki. Nakikita ko na hindi na pagpapanggap ang nangyayari. Nakikita ko sa mga mata ninyo, Apo. Para ako nabato sa mga narinig ko. Alam pala nila all this time. Maigi na din yon para hindi na ako mahirapan sa pagpapaliwanag. Alam niyo na pala, Lolo. Nung una, pagpapanggap lang lahat. Pero habang tumatagal, napapamahal na ako sa kanya. Sabi ko naman. Habang maaga pa, umamin ka na, baka maago ko pa siya sa'yo. Pagbibiro pa ni Lolo. Anong maagaw? Bago pa mangyari yun, Lo, papakasalan ko na. Sagot ko naman. Hindi na nagre-reply si Aki sa mga text ko. Baka tulog na yun. Or busy. Mamaya na lang pag uwi ko. Samantala, si Aki naman, nag-iimpake na ako ng mga ilang damit ko at mga ilang gamit dito sa kwarto. Ang dami kong nare-receive na text from him. Pero hindi ko lahat binabasa dahil baka maging marupok lang ako at hindi na matuloy ang plano kong umalis. And I guess, this is the part na kailangan ko na bumitaw. This is the part that I should walk away. Inayos ko muna ang sarili ko bago lumabas ang pinto. Sakto, wala nga yung mga maids dahil day off nila. Wala din si Christine dahil may meeting yata. Pero pagbukas ko ng pinto, nakasalubong ko siya. Aki? Anong nangyayari? Bakit may dala-dala kang maleta? Are you leaving? Ang daming tanong ni Christine. Pwede isa-isa lang? Christine, may out of town kasi kami ni Kitty ngayon eh. Oo, tama. Sige, dyan ka na, nagmamadali kasi ako eh. Sige, bye-bye. Pagpalusot ko. Sana makalusot. Gusto mo ba ipahatid kita? Anak ko, wag na. Sabi naman ni Kitty malapit na siya. Thank you na lang. At tuluyan na akong umalis. Pinipilit kong itago ang lungkot na nararamdaman nung kaharap ko si Christine. Ayoko kasing mag-alala pa siya. Pinipigilan ko ding wag maiyak sa harap niya kahit patulo na kanina. Mabuti na lamang ay may dumaang taxi kaya agad-agad akong sumakay. Bahala na kung saan ako dalhin. Basta gusto kong magpakalayo-layo. May natitira pa naman akong ipon dito eh. Miss, saan po kayo bababa? Tanong ni Kuyang taxi driver. Ha? Sa station po ng bus, Kuya. Hindi ko na malayang nakatulog na pala ako sa biyahe. Andito na po tayo, miss. Saad ni Kuyang driver tapos ay inabot ko na yung bayad. Pagdating sa terminal ay agad akong sumakay ng bus pabiyaheng Bicol. Oo, Bicol. Malayo-layo sa unggoy na yon para hindi niya ako matunton. Uupan na lang ako ng bahay doon at maghahanap ng mapapasukang trabaho. Mag-stop na siguro muna ako sa pag-aaral. Mag-iipon na muna ako tsaka magpapatuloy. Enough ko na din ang cellphone ko para hindi sila makatawag sa akin. Mas mabuti na to dahil gusto ko mapag-isa. Nagmuni-muni muna ako sa biyahe habang nag-iisip ng mga gagawing hakbang. Pasasaan pa at kung pagpapatuloy pa namin ang kahibangan na yon, wala nang pagpapanggap at kontrata dahil sa huli, ako lang ang talo. Samantala, si Caleb naman, dumaan muna ako sa flower shop para bumili ng bulaklak para kay Akila bago umuwi. Excited ako na medyo kabado dahil magko-confess ako sa kanya. Pero kanina pa ako text ng text sa kanya. Pero wala naman akong natanggap na reply mula sa kanya. Pauwi na naman ako, tatanungin ko na lang siya mamaya. Pagdating ko sa bahay ay agad akong sinalubong ng mga gwardya ng mga aligaga at parang may hinahanap. Anong problema? Agad kong tanong. Pero ni isa sa kanila ay walang sumagot. Mga bingi ba kayo? Ano bang problema at aligaga kayong lahat?
Naiirita na ako dahil wala sa kanilang sumasagot. Kuya, si Aki, umalis. Biglang sumulpot si Christine na kakambal ko. What? Gulat na gulat kong sagot sa kapatid ko. Aalis daw sila ni Katie, mag-out of town daw kuya. Nag-offer na akong ipahatid siya pero ayaw niya, nagmamadali daw siya. Agad kong tinawagan si Katie at sinagot naman agad niya ang tawag ko. Hello, Katie? Kasama mo ba si Aki? Tanong ko kaagad sa kanya. Naku, hindi eh. May interview kasi ako later. Wala naman nabanggit si Aki na may bonding kami mamaya. Bakit? Sagot naman niya. Inend ko agad yung call dahil dali-dali na akong lumabas ng bahay para hanapin siya. Kahit saan man ako makarating, basta mahanap lang siya. Samantala, si Akila naman. Hindi ako nahirapang maghanap ng apartment dahil madami naman dito. Mababait yung mga kapitbahay at malapit lang sa bayan kaya hindi na ako masyadong mahihirapan kapag gusto kong mamili ng mga kailangan. Mag-iisang linggo na rin simula nang umalis ako. Siguro ay pinaghahanap na nila ako. Or baka hindi naman. Basta hindi na muna ako mag-open ng phone. Nasasaktan ako ng sobra at akala ko totoo ng lahat. Ay, ang dami ko pang kulang sa bahay. Mamimili na lang ako mamaya pagkatapos maghanap na ng trabaho. Sabi ko sa aking sarili. Lumabas na ako ng bahay para sana pumunta ng bayan. Pero nagulat ako nang may kotse sa tapat ng gate. Isang pamilyar na kotse at bumaba doon ang kakambal ni Caleb. Sis, umuwi ka na, please. Saad agad ni Christina makita ako. Tumakbo siya sa akin at niyakap ako habang naiyak. Bigla akong nabato sa aking kinatatayuan. Pinapasok ko siya sa loob para doon na lang kami mag-usap na dalawa. Pinatuloy ko siya at pinaupo siya habang pinaghahanda ng makakain. Pasensya ka na Christine kung nagsinungaling ako sa'yo. Pagsisimula ko. Gusto ko kasi munang mapag-isa dahil alam mo naman siguro at ramdam mo namang may nararamdaman ako sa kapatid mo. Hinayaan niya lang ako na magsalita. Umuwi ka na sis, please. Iba na si kuya ngayon. Sobra na siyang nag-aalala sa'yo. Hindi namin alam kung saan ka hahanapin. Kung saan-saan na din kami naghanap at nagpunta. Kung hindi lang may connection ako dito sa lugar na to, hindi ko pa malalamang dito ka pala pumunta. Palaging lasing si kuya. Hindi naman niya ginagawa yun eh. Sabit niya pa. Ha? Si Caleb? Mag-aalala sa akin? Bukod pa doon si Lolo. Na-aksidente at palagi niyang binabanggit ang pangalan mo. Dagdag pa niya. Sa mga narinig ko ngayon, ay gustong gusto ko na agad lumipad pa uwi para makita si Lolo at si Unggoy. Ha? O sige, mag-aayos lang ako, sasama ako sa'yo. Walang pagdadalawang isip kong sabi. Bumiyahe na kami ni Christine pa uwi at habang nasa kotse ay ang daming pumapasok sa isip ko. Kaagad kaming dumiretso sa mansyon para makita at makausap si Lolo. Umakyat agad ako sa kwarto ni Lolo. Lolo, kamusta ka po? Buti na lang at gising siya. Halatang nagulat siya sa pagdating ko. Apo, saan ka ba nagaling? Lahat kami nag-alala sa'yo. Sabi pa ni Lolo. Sorry Lo kung hindi ako nakapagpaalam. Madami lang pong tumating na problema. Kung ano man ang nangyari, mag-usap kayo ni Caleb, apo. Huwag mo siyang iiwan. Kahit na alam kong sa simula pa lang ay nagpapanggap kayo, pero hindi ko yun inisip. Dahil alam kong ikaw nang nararapat para sa apo ko. Mabait kang bata. At ganoon din si Caleb. Alam kong aalagaan mo siya. Mangiyak-ngiyak na ako sa mga sinabi ni Lolo. Hindi dapat ako nagpadalos-dalos sa mga desisyon ko. Dapat nagtanong na muna ako. Puntahan mo siya, apo. Mag-usap kayo at bumalik ka. Tanging ngiti lamang ang nasagot ko kay Lolo. Agad na akong pumunta kay Caleb dahil nasa kwarto lang daw ito. Samantala si Caleb naman. Akila. Hindi ako si Aki. Si ano to? Si Manang. Oo, si Manang. Bakit ka ba nang babatok? Ano bang pinagsasasabi mo? Bigla ako napaupo at binatukan siya. Akala ko nananaginip lang ako dahil nasa harap ko na si Aki. Ang dami kong gustong sabihin sa kanya. Pero bakit napipipi ako bigla? Natanga ako bigla.
Salita siya ng salita kaya hinalikan ko siya. Masyado ka pa ding maingay. Wala kang pagbabago. Sabi ko habang nakangiti sa kanya. Ang cute niya dahil namumula siya. Sir, magsasalita pa sana siya ulit. Pero hindi ko na pinatuloy ang gusto niyang sabihin. Oops! Bago ka magsalita, may ipapakita muna ako sa'yo. Sinama ko siya sa secret room na naging dahilan ng pag-alis niya. Pinakita ko sa kanya yung hindi pa natatapos sa painting. Hindi ba niya nahalatang siya yun? Anong ginagawa natin dito? Tanong niya. Bata pa ako na makahiligan kong mag-drawing at mag-paint. Kaya pinagawan ako ni lolo nito para sa akin. Hindi kasi ako madalas lumabas noon at makipaglaro sa ibang bata. Bukod kay Christine. Itong painting na to ay ang babaeng mahal ko. Simula nung makita ko siya sa umpisa, ay hindi na siya maalis sa isip ko. Nakatitig lang siya sa akin habang nagtataka. At ikaw yon, Aki. Walang iba. Wala akong iba. Ikaw lang tinitibok nito. Sabay turo ka sa may dibdib. Niyakap niya ako ng sobrang higpit habang naiiyak siya. Namiss ko to. Namiss kita, Caleb. Akala ko hindi na kita mayayakap ng ganito. Sabi niya pa. Napangiti na lang ako habang nakayakap sa kanya ng mahigpit. Ako din, Aki. Sobra kitang namiss. Huwag mo na ulit uulitin yon, ha? Bumitaw ako sa kanya para may kunin sa drawer. Ito yung copy ng contract. Ngayon, wala nang kwenta to. Dahil simula ngayon, gusto ko na totohanin na natin ang lahat. I will make you my girlfriend. And my wife too. Kaya tong papel na to, dapat ganitong ginagawa dito. Ginusot ko ang papel sabay itinapon sa basurahan. 3 months na simula nung nag-aminan sa pagitan naming dalawa ni Caleb. At ngayon ay December na. Sa loob ng 3 buwan na yon ay madaming nangyari. Sinulit namin ni Caleb ang mga panahong wala kami sa tabi ng isa't isa. Ngayon ay Christmas party sa mansyon at pa-party iyon ni Lolo. Habang nakaupo kami ni Caleb sa aming table. Love, anong gift mo sa akin? Kasi ako may gift ako sa'yo. Sabi pa ni Caleb. Ayokong sabihin nakalimutan kong bumili ng gift para sa kanya. Kasi naman sobrang busy ko sa school dahil ang dami kong nakaligtaang mga activities. Bukas ko na lang ibibigay. Nasa bahay kasi nakalimutan ko. Sabay kamot sa ulo ko. Ganun ba? Okay lang, bukas mo na lang ibigay. Pero yung sa akin, ibibigay ko na ngayon, ha? Pero tumalikod ka muna. Bakit naman ako tatalikod? Ang lakas naman ng trip mo. Reklamo ko pa. Boink! Binatukan niya ako. Sundin mo na lang kasi ako. Kulit mo. Shh! Talikod na. Oo, eto na po. Tapos maya-maya ay may kung anong malamig na bagay na dumampi sa may leeg ko. Hanggang sa makita ko na lang na may nakasabit na sa akin na isang necklace. Napakaganda. May heart siya na maliit at sa loob ay may diamond. Sabi ko na nga ba bagay sa'yo eh. Pero love, alam ko nang sasabihin mo. Mag-thank you ka na lang, okay? Oo na, thank you na. Ganun lang, walang kiss. Nakanguso siya sa harap ko. Wala, alika na, nagugutom na ako. Sabay hinila ko siya papunta sa mga pagkain. Promise mo muna sa akin na hindi mo iwawala o itatapon yan, ha? Kahit anong mangyari. Kahit mag-away tayo, okay? Bakit ko naman itatapon? In case lang. Hay nako, mga iniisip mo talaga. Halika na at baka maubusan pa tayo ng pagkain. Sabay kinaladkad ko na. Habang kumakain ako ay nakatitig lang siya sa akin. Ayaw pagalawin yung pagkain niya. Parang sira. Kakain ka ba o tititigan mo lang ako? Busog na ako, makita ka lang na busog. Ay nako, hindi ako kakain kapag hindi mo ginalaw yung pagkain mo. Okay, sige, kakain na lang ako. Kapag sinabi mong mahal mo ako. Mahal kita, Caleb. Mahal na mahal. Sabi ko habang nakatitig sa mga mata niya. Nakatingin lang siya sa akin. Matagal. Pagkatapos,
Hinalikan niya ako. Parang ayaw nang bumitaw ni Loco. Niyaya ko na siya na umuwi para doon ipagpatuloy ang nasimulan. Few more days have passed and this is the day everyone have been waiting and preparing for. The wedding day. Yes, nag-propose na si Onggoy sa akin. Ayoko namang sirain ang moment niya kaya nag-yes na ako. Alam ko din naman na doon din ang punta namin. Kahit din naman ikakasal na kami, ipagpapatuloy pa din namin ni Caleb ang pag-aaral dahil usapan namin yon. My emotions are whirling inside me. Ganito bang pakiramdam ng ikakasal? Feeling uneasy, excited, anxious, delighted. Basta halo-halo. I can't believe that I'm about to pull the biggest stunt in my life. Few moments later ay tapos na akong ayusan. Napakaganda ko. Parang hindi ako itong nasa harap ng salamin. This was the best look of my life. Aki? Bumukas ang pinto at humahangos na pumunta sa akin si Katie. Napakaganda mo, Beshi! Niyakap niya ako at niyakap ko din siya pabalik. Nangingilid ang luha nitong saad. Ano ka ba? Huwag kang ganyan. Baka pumangit ang makeup natin. Loka ka. Sabi ko sabay kinurot ang tagiliran niya. I can't believe lang na ikakasal na kayo ni Caleb. Dati-rati para lang kayong aso't pusa. Kaya nga kahit ako din naman. Pero look, andito na tayo. This is it. Nakakailang bunto hininga na ako at pinipisil ang aking wedding dress. Hindi ako makapaniwalang nandito na kami. Kaya ko to. Kaya ko to. You ready? Bumalik ako sa ulirat na magsalita si Lolo. Tumango lang ako at inangklang braso ko kay Lolo. Ngumiti siya at bumuntong hininga. The doors of the church opened widely. I gasped as the wedding march echoed to my ears. Pumikit ako at sa aking pagmulat ay kasabay din ang pagbagsak ng mga luha ko. Dahil nakita ko si Caleb na nakatayo with his gray tux, looking very dashing. Lalo siyang gumuwapo sa suot niya ngayon. My heart began to beat wildly. Nang makalapit kami, tinapik sa braso ni Lolo si Caleb. Apo, I am very proud of you. Be happy, okay? Pagkatapos sabihin niyo ni Lolo ay umupo na siya sa pwesto niya. Caleb extended his arms to gently get me. Iniangkla ko na din ang braso ko sa kanya. You are so beautiful, my love. Sinuklaan ko siya ng isang matamis na ngiti. Dear beloved, we are gathered here today. Nagsimula na ang seremonya pero yung katabi ko mukhang hindi nakikinig dahil nakatingin siya sa akin. Ano ba? Mag-focus ka nga. Bulong ko sa kanya sabay pinisil ko ang tagiliran niya. Sumunod naman si Onggoy. I do, Father, he said seriously. I now pronounce you husband and wife. You may now kiss your bride. Hindi naman namin first time mag-kiss pero bakit kinakabahan ako? Bumilis ang aking paghinga na as if this is the first time. Siguro kinakabahan lang ako kasi sa harap ng madaming tao niya ako hahalikan. I gulped when he took my veil off. He kissed me na parang wala nang bukas. Hingal na hingal kaming naghiwalay sa halik. I love you, my wife. Saad niya habang nakangiti. I love you more, Caleb. Sagot ko naman. Mabilis ang naging takbo ng kasiyahan. At heto nga, toasting na. Hoy, Caleb! Alagaan mo yung kaibigan ko, ha? Sabi pa ni Katie. I know how much this girl cares for me. Siyang nakakasama ko sa lahat mula noon. Here's to both of you, my twin and my hipag. Long last! Winagayway pa ni Christine ang glasses niya na may lamang wine. Sunod namang nagsalita si Lolo. Apo, you're officially a married man now. Gusto ko lang malaman mo na proud ako sa'yo. And now, I'm giving you your own new school na pinagawa natin. Our Lolo grinned at iwinigayway pa ang papel. Yung iba naman naming kaibigan ay nagbigay lang ng kanilang sari-sariling congratulations sa amin ni Caleb. Ladies and gentlemen, the married couple. A song started to play in the background. Inilahad ni Caleb ang kamay niya sa akin. We started dancing as we owned the night. Paano ba yan? Wala ka nang kawala sa akin. Bulong pa ni Caleb.
Kailan ba ako kumawala sa'yo, ha? Sagot ko naman ang umingiti na nakakaloko. Basta, aalagaan kita at mamahalin, Aki. I love you so bad, it hurts. Ako din, love. Pangako ko sa'yo magiging mabuti akong asawa at ina. Sa'yo at sa magiging anak natin. I love you more, hubby. Sagot ko sabay halik sa kanya. Pinigilan kong huwag maiyak dahil gusto kong masaya lang kami dito. Lumapit naman si Lolo sa amin at may binigay na susi. Doon na daw kami gumawa ng unang apo niya. Bahay daw namin yon at doon na magsisimula ng isang masayang pamilya. Nagsiuwian na din sila at ang ibang mga guests dahil tapos ng celebration. Maagang pinatapos ni Lolo dahil gagawa pa daw kami ng apo niya. Umalis kami ni Caleb para sa honeymoon. Pinili ko na dito na lang sa Pilipinas dahil gusto ni Lolo ay out of the country sana kami mag-honeymoon. Masyadong malayo kaya sumang-ayon naman sila lahat sa gusto ko. Nandito kami ngayon sa Palawan dahil dito ko napiling magpunta. Wala kaming sinayang na sandali ni Caleb. Bawat oras gumagawa kami ng baby. Bahala na kung kambal mas maganda, 'di ba? Napasingap ako nang yakapin ako ni Caleb mula sa likuran at hinalik-halikan ang leeg ko. Nakatayo kasi ako dito sa may balcony ng hotel na nirentahan namin. Are you tired, my wife? Bulong ni Caleb sa tenga ko. Hindi ako mapapagod, mahaling ka, asawa ko. Wife? I love you, he said, while kissing my neck and leaving a mark on it. Pinaharap niya ako sa kanya at sinunggaban ng isang mapusok na halik. I didn't hesitate to respond to his sweet kisses. He pinned me to the wall and he unzipped my dress behind at basta na lang itong nahulog sa sahig. Wife, I want you, he whispered while kissing my neck. I can't find words to say. Niyaya ko siyang mag-warm bath sa tub para ma-relax kaming pareho. Wife? He asked. Nakalublob na kami ngayon at nakasandal ako sa kanya while his arms supporting me more like a hug. I love you, he said again and again, but it makes me smile. I love you so much, Caleb, I answered honestly. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat!